Sa loob ng tahimik na mga tanggapan sa The Hague, may mga hukom na gumigising isang araw na hindi na makagamit ng kanilang sariling pera, hindi dahil sa krimen, hindi dahil sa hatol ng korte, kundi dahil sa isang desisyong politikal na ginawa libu-libong kilometro ang layo. Noong 2025, ipinataw ng Estados Unidos ang sanctions laban sa ilang hukom at opisyal ng International Criminal Court, o ICC. Bahagi ng mga parusang ito ang pag-freeze ng kanilang mga bank account at assets na may koneksyon sa sistemang pinansyal ng Amerika. Sa isang iglap, naputol ang access sa pera, bangko, at maging sa ilang digital services. Kaya hinihiling namin sa kanila na suportahan kami sa isang napaka-pratikal na paraan. Ngunit wala silang magawa, kung sila ay labis ang pagsunod sa mga parusang ito. Saan napunta ang soberanya ng bansang ito? Dahil ang mga bangko ay sinasabing independyente. Bakit sila dapat mapasailalim sa mga patakaran ng Amerika? Kinabukasan, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking bangko, na nagsasabing maaari ko nang ilipat ang aking mga dolyar sa accounting. At i-convert ang mga ito sa euro upang magkaroon ako ng kontrol sa aking mga ari-arian. Sa palagay ko, malinaw ngayong linggong ito na lahat, kahit sa salita man lamang, ay sumusuporta sa amin. Ngunit ang hinihiling namin ay mga praktikal na hakbang. Ang hinihiling namin ay konkretong aksyon, kailangan namin ng suporta ng buong mundo. Ngunit ngayon ay nasa Europa tayo, at ang Europa ay isang makapangyarihang estruktura ang European Union. Ang Europa ay makapangyarihan, dapat itong kumilos bilang ganoon. Hindi ito dapat mapasailalim sa mga patakaran ng Amerika. Sa tingin ko, kailangan nilang gumawa ng higit pa kaysa sa pagsasabing sila ay nakikiisa sa amin. Dahil ang pakikiisa ay hindi lamang salita, dapat itong maisakatuparan sa pamamagitan ng mga praktikal na hakbang, mga hakbang na pambatas, at iba pa. Upang suportahan ang hukuman hindi lamang ang mga hukom, kundi ang buong sistema, ang sistema ng Roma, sapagkat sa pamamagitan ng mga parusang ito, hindi lamang ang mga hukom ang naaapektuhan. Kami ay mga individual lamang, kami ay mga tao lamang, marahil ay wala na kami rito sa mga susunod na taon. Ngunit ang tinatamaan nila ay ang sistema ng Roma, ang sistema ng hukuman kung saan kami naghahatid ng hustisya para sa mga biktima. Ang pinakawalang kalaban-laban at pinakamahina, ang mga biktimang walang nakikinig. Sila ang tunay na naaapektuhan nito, at sa palagay ko, ito ang dahilan kung bakit hindi lamang ang European Union, hindi lamang ang Europa, kundi ang buong mundo ang dapat sumuporta rito maging ang mga mamamayan ng Estados Unidos ng Amerika. Nais ko ring bigyang diin kung bakit ang mga hukom at ang hukuman ay hindi natitinag. Hindi ako narito dahil kailangan ko ang trabaho, hindi ako narito dahil kailangan ko ang pera. Narito ako dahil pakiramdam ko mayroon akong misyon para sa sangkatauhan. Ang gawain ng International Criminal Court ay para sa sangkatauhan. At ito ang dahilan kung bakit kami ay matatag, at ito rin ang dahilan kung bakit hindi lamang kaming mga hukom ang dapat magkaisa, kundi ang buong pandaigdigang komunidad. Sapagkat sa ganitong paraan, patuloy kaming nagtatrabaho, gaya ng dati, para sa kapayapaan at pandaigdigang seguridad. Yan ang binitiwang pahayag ng isang ICC judge. Ang ICC ay isang pandaigdigang hukuman na nilikha upang litisin ang pinakamabibigat na krimen, war crimes, crimes against humanity, at genocide. Layunin nitong panagutin ang mga makapangyarihan, kahit sila ay mga lider ng estado, ngunit dito rin nagsisimula ang pinakamalalaking banggaan. Hindi miyembro ng ICC ang Estados Unidos. Gayunpaman, nang magsimulang gumawa ang korte ng mga desisyong tumatama sa interes ng US at ng mga kaalyado nito, ginamit ng Washington ang sanctions bilang panangga. Hindi bala, hindi hukbo, kundi pera. Sa gitna ng tensyong ito, muling napunta sa sentro ng usapin ang isang kaso mula sa Southeast Asia, ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas. Si Duterte ay inimbestigahan ng ICC kaugnay ng libu-libong namatay sa kanyang kampanya laban sa droga. Bagamat umatras ang Pilipinas sa ICC noong 2019, iginiit ng korte na may jurisdiksyon pa rin ito sa mga krimeng naganap habang miyembro pa ang bansa. Sa proseso ng kaso, humiling ang kampo ni Duterte ng interim release,
Isang pansamantalang paglaya habang nagpapatuloy ang legal na proseso, ngunit tumanggi ang ICC. Ayon sa korte, may panganib na tumakas, makialam sa mga saksi, o gamitin ang impluwensyang politikal upang hadlangan ang investigasyon. Para sa ICC, hindi sapat ang edad, dating posisyon, o katayuan bilang dating pangulo upang payagan ang pansamantalang paglaya. Para sa mga taga-suporta ni Duterte, ito ay patunay ng pagiging bias ng ICC. Para sa mga kritiko, ito naman ay patunay na seryoso ang korte sa paninindigang walang sinuman ang higit sa batas. Ang desisyong ito ay dumating sa panahong ang ICC ay nasa ilalim ng matinding presyon, hindi lamang mula sa Estados Unidos, kundi pati sa Russia at iba pang makapangyarihang bansa na tinatamaan ng mga investigasyon ng korte. Habang tinatanggihan ng ICC ang interim release ni Duterte, ang parehong institusyon ay hinaharap ang personal na parusa laban sa sarili nitong mga hukom, mga account na na-freeze, mga serbisyong pinansyal na naputol, at mga buhay na tahimik na ginawang komplikado ng sanctions. Isang malinaw na kontradiksyon ang lumilitaw. Ang korte na humihiling ng pananagutan mula sa mga lider ng mundo ay siya ring pinaparusahan ng mga bansang may pinakamalaking kapangyarihang ekonomikal. Para sa ICC, ang mensahe ay malinaw. Kung uurong sila, mawawala ang saysay ng kanilang mandato. Kung magpapatuloy sila, may kapalit. Ang pag-freeze ng bank account ng isang hukom at ang pagtanggi sa interim release ng isang dating pangulo ay magkaibang pangyayari, ngunit pareho silang bahagi ng iisang mas malaking kwento, ang banggaan ng hustisya at kapangyarihan. Sa mundong ito, ang tanong ay hindi na lamang kung sino ang nagkasala, ang tanong ay kung may sapat bang lakas ang batas upang tumayo laban sa mga bansang kayang i-freeze ang pera, impluwensya, at mismong buhay ng mga nagpapatupad nito. At habang nagpapatuloy ang mga kasong ito, isang bagay ang malinaw, ang tunay na laban ng ICC ay hindi lamang sa loob ng courtroom, kundi sa labas nito, sa mundo ng politika, pera, at kapangyarihan.